So yun guys, ayan, good morning sa inyo lahat. Good morning mula dito sa Poland. Ayan, so dito sa Poland is alas 10 na po ng umaga. So dyan ata, ano oras ba dyan? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Alas 4 ata ng hapon dyan ngayon sa Pilipinas kasi 6 hours advance kayo dyan eh. No? So yun, good morning ulit. So ayan, nandito po kami ngayon sa may Chutnys ba to? Chutnys. Ayan, sorry hindi ko masyado mabigkas yung tamang pronounce. No, so kadating na namin dito, galing kami ng Gora Calvaria. Yan. So pagdating pagdating namin ng airport sa may Warsaw, doon muna kami dumiretso. May office kasi doon ang Episolano tsaka yung tinutuluyan. No, so makikita niyo doon sa unang vlog ko, yung pagdating ko ng Warsaw. Yung arrival in Poland tsaka yung day 1. Ayan. So may kita niyo doon. No, so ayan. Bago tayo mag-start, no, syempre una-una gusto ko magpasalamat kay Lord na nakarating po ako dito sa Poland at nabigyan po ako ng visa. Alam niyo po, sa tutusin lang, napakahirap po kumuha ng visa. Napakahigpit po dito sa Europe. Ang dami ko pong kabatch na na-refuse, kaya sobrang thank you ako at isa ako sa binigyan niya ng pagkakataon na makarating dito sa Poland. Ayan. At saka napakaswerte ko rin kasi ano lang ako, 3 buwan lang ako nag-apply. June lang ako nag-report sa June lang ako nag-report sa agency namin. June, July, August, September. Lumipad ako ng September. No, kaya sobrang swerte ko talaga, kaya thank you talaga kay Lord. At syempre, hindi rin naman ako makapunta rito kundi dahil sa asawa ko. Ayan, kay Mami Che. Ayan. So, Mami Che, ayan. I love you. Yan, sobrang thank you kay Mami Che. Yan, Mami Che, sobrang thank you siyempre sa suporta. At yun, kasi kahit na mahirap, ginawa namin ng paraan. So, gumawa si Mami Che ng paraan, nag-loan siya. Sinangla namin yung lupa namin sa Capiz, yung lupa niya actually sa Capiz. No, tapos yung OCR ng motor ko sinangla ko rin. Tapos yun nga, nag-loan nga siya tapos nangutang po kami sa tao. Kasi po, ang proseso po dito sa Poland is kayo po ang gagastos. Kayo po gagastos lahat, yung mga working permit, yung mga processing fee, offer letter o job offer, tapos visa, ayan, placement fee, yan. So, yun po, kayo po ang gagastos. Kaya talagang ayun, gumawa ng paraan si Mami Che. Nag-effort siya talaga na humanap ng pagkakahiraman ng pera para makaalis ako at makarating ako dito. So, yun. Thank you, Mami Che. Siyempre, sa suporta. Ayan. At yun, siyempre, kay Sir Rocky. Ayan. So, teka lang, shoutout din sa dalawang anak ko. Ayan, kay Princess, tsaka kay DJ. Ayan. Shoutout sa inyo, baby girl and baby boy. Love you. So, yun. At yun nga. At siyempre, sa pangatlong tao, pasasalamat ako kay Sir Rocky. Ayan. Si Sir Rocky. Raginaldo de Ross. Ayan. So, si Sir Rocky po ay instructor ko sa RGD Tactics dyan sa may Barangay Bundok, Bukawi, Bulacan. Ayan. So kung may bala kayong mag-training ng butcher, highly recommended po talaga si Sir Rocky. Napakagaling po magturo. Hindi ko po kayo binobola o hindi ko inangat kasi doon ako nanggaling. Pero ang galing niya po talaga magturo at ang dami niya na pong mga estudyanteng napaalis dahil sa itinuro niya mga diskarte. Yan, hindi lang naman kasi pag-i-slaughter ang ituturo niya sa inyo. Tuturuan din niya kayo kung paano sumagot sa interview, pag in-interview ka ng mga employer, sa mga trade test, kung paano dapat gawin. Ganyan. At kung ano yung mga diskarte pag nasa slaughter ka na, pag nasa trabaho ka na. Hindi yung puro lakas lang ang ginagamit mo. May tamang diskarte para diyan. Okay? So kaya ko po nasabi na magaling si Sir Rocky magturo at highly recommended po siya. Unang-una po, hindi pa po sikat ang butcher sa Pilipinas. No? Hindi pa ganun ka-trending ang butcher sa Pilipinas. Pero si Sir Rocky na po, isa po siya sa mga kauna-unang naging butcher sa na Pilipino na nakarating sa ibang bansa. Si Sir Rocky po ay butcher sa New Zealand. Ang tagal niya na doon, ilang dekada siya doon. Ang tagal niya na nag-butcher doon. Kaya hindi lang mo siya basta instructor lang na
based on the book, tapos yung experience lang sa slaughterhouse ganyan, hindi po na ano, talagang bago siya nag-instructor, ang dami niya ng karanasan. Kaya marami kaming natututunan sa kanya. Kaya ang dami rin mga estudyante ang natuto sa kanya. Kaya ang galing po niya magturo kasi hindi lang pag-butcher, kahit nung nasa labas kami, nag-outing kami, nag-swimming kami. Doon nagtuturo din siya habang nagluto kami doon. Yan, tinuturuan niya pa rin kami, sinishare niya pa rin yung mga experience niya sa amin, no? So, yun, kaya the best diyan kay Sir Rocky. Hindi ko kayo binobola o ano, pero ang dami na po niya napaalis talaga. Meron nga siyang isang estudyante, may naging estudyante siya na walang kaalam-alam sa pagbubutcher. Driver lang daw siya. Driver lang buong buong buhay niya. Naging driver lang daw 'yun, sabi ni Sir Rocky. Tapos yun, nag-aral siya at yun, napalabas ni Sir Rocky yung skills niya. Alam mo, nasa abroad na. Hindi ko lang alam kung somewhere in Canada ba siya, UK, or ano. Basta yun, nasa abroad na siya. Parang alam ko nasa New Zealand ata yun eh. Yung ganun. Nasa abroad na siya ngayon. Walang alamin na, walang experience yun. Walang work experience, pero napabilib yung employer sa kanya. Diba? Kasi dahil sa skills. Diba? Sabi nga kasi, hindi lang siya basta-basta nagtuturo eh. Diba? Kaya niya palabasin yung skills mo. Wala kang alam sa pagbubutcher. Tinuruan niya. Ayun. Iba ang diskarte kasi. Bawat instructor naman kasi yan, iba-iba ang diskarte niyan. Pero nagustuhan ko talaga si Sir Rocky kasi talagang ang galing niya magturo. Meron pa siyang mga ibang estudyante na mga wala ring experience pero nakakaalis. Kasi nga pag pinakita niya sa trade test, nabibilib yung mga employer. Ang daming ng estudyante ni Sir Rocky. So kaya ako sa'yo, highly recommended talaga si Sir Rocky. Kaya nag-training ako sa kanya. At hindi ako nagsisi na napunta ako sa kanya. At kaya ngayon, kaya rin ako nandito dahil sa kanya. So isa siya sa dahilan. No? Tama ko, bago ko mag-training sa kanya, may work experience na po ako bilang isang butcher. Meron na. Sabi ko, siyempre magtatanong kayo, bakit nag-training ka pa? May work experience ka na pala. Ganito po kasi yan. Iba po kasi pag mag-abroad ka, meron ko kayong sinusunod na national standard operation, kumbaga, na pag nasa ibang bansa ka, dapat alam mo. So, isa yun sa mga tinuturo ni Sir Rocky, kung ano yung mga yun. No? Tsaka isa pa, mas maganda kasi yung may work experience ka, tapos magdi-training ka, para mas lumawak yung kaalaman mo sa pag-butcher. Hindi yung parang makakontento ka lang sa work experience mo. Kasi po, pag nag-abroad ka, bukod sa working experience mo, hinahanapan ka pa rin po ng TESDA. Lalo na kung magpa-Poland ka, dito sa Poland. Ang nangyayari po kasi yan, pag nag-file ka ng visa mo, kayong lahat ng documents na ipapasa nyo, kailangan tinitingnan nyo kung may TESDA kayo o may NC2 kayo. Kasi dagdag points po yon sa embassy. CBLS po kasi, pagka kumuha ka ng slot sa visa appearance, CBLS po kasi, sila lang po yung magki-claim ng mga documents nyo. Tapos sila ang magpa-process doon papunta kay embassy. Ngayon, si embassy po ang magre-review lahat ng documents ninyo. Re-reviewin nila yung lahat ng documents ninyo. Tapos si embassy po ang magsasabi kung approve ka or refuse. 'Di ba? Pag na-aprobahan, na-aprobahan yung visa mo, ibabalik ulit ng embassy yun sa BLS at kukontakin kayo ng BLS na okay na yung visa nyo. Pero hindi sasabihin ni BLS sa inyo na approve or refuse ka. Pwedeng mo ipa-deliver door to door, pwede mo ring puntahan doon sa BLS mismo. Ako kasi yung ginawa ko, pinick up ko eh. Hindi ko pina-door to door kasi mas mabilis mo malalaman pag for pick up kaysa yung sa door to door. So, yun. Kaya importante pa rin po
importante pa rin po ang ang TESDA kasi dagdag points po 'yan sa documents niyo kung mag-apply kayo ng voucher dito sa Poland. Pero kung wala naman, okay lang din naman. Wala namang problema doon, hindi naman talaga eh. Pero may mga agency na nagsasabi na kailangan. May mga agency din naman na nagsasabi na okay lang, konti okay na yung sa work experience mo na lang, ganun. Pero depende pa rin sa inyo yan. Depende pa rin naman sa inyo yan. Okay, so yun na po. No? Basta, ilalagay ko yung contact na si Rocky dito para kung sakali may mga tanong kayo, tawagan niyo po siya. Kontakin niyo po siya. Sabi ko sa inyo, ang the best talaga si Rocky. Hindi niya kami pinabayaan mula day 1 hanggang nung last day. Tapos nung meron pa ngayon mag-abroad na. Tumatawag kami sa kanya. Tumawag din ako sa kanya nung time na nag-apply ako sa Poland, tapos nag-apply din ako sa Canada, ganyan. Sir, ano bang magandang gawin? Ano bang magandang advice? Kasi pareha sila nag-reply sa akin. Sabi ko, dito ba sa Poland o dito sa Canada? Ayan, binigyan ako ng advice. Sabi niya, push mo lang din, push mo yung Poland mo. Sabi niya, sa Canada kasi medyo matagal ang application form niyan, medyo matagal ang proseso niyan. Sabi niya gano'n. Kaya, i-push mo na lang din sa Poland mo. O di pinush ko, ayan. Nandito ako ngayon, di ba? Tapos pag may interview, sir, may interview ako kinabukasan eh. Kinakabahan ako, ano bang isasagot ko? Sige. On call yun ha, on call. Review. Sir, sige, ito tatanungin ka na. Tatanungin ako ni Sir Rocky sa phone, sasagot ako. Pag mali, sasabihin niya, hindi, ganito ganyan. Gabi yun ha, cellphone. Gabi yun. Pag malapit na yun, ganun siya kabait, ganun siya ka-open. Kaya hindi lang namin siya instructor. Tatay din namin siya, tropa din namin siya, kumpare namin siya, barkada, tropa, yan. Ganyan po si Sir Rocky. Kahit paalis ka na, tawagan mo lang siya. Sir, may interview ako. Ano bang gagawin ko? Ano bang isasagot ko? Ano bang tinanong ako? Ano bang No, sige, review tayo. Yan. Tutulungan ka niya kahit gabi pa yan. Tawagan mo lang si Sir Rocky. Walang problema dyan. Yun. So, okay na tayo doon, guys. So, susunod naman natin is apply, no? Saan ako nag-apply? Anong agency ko, no? So, ang agency ko po sa Pilipinas is si Anchor. Ayan, si Anchor po ang agency ko sa Pilipinas. Ayan, so shoutout kay Ma'am Leia, Chris yan, tsaka kay Sir sa asawa niya, at kay Ate Mira, yan. Hi, dito na ako sa Poland. At tsaka sa mga kasama niyo dyan sa Anchor, yan. So, shoutout po sa inyo. Ayan, so yan po ang agency ko. No, tapos, batch to po ako dyan sa Anchor. Tapos, ang tawag dito, ang company ko naman dito sa Poland, dito po, si AP Solano. Yan. AP Solano Diamond Works. Yan. So, yan po ang employer ko po dito sa Poland. So, si Anchor po, nandyan po yan sa may Ortigas, sa may DMW malapit. Katabing-katabi lang po niya si DMW. Katabing-katabi. Di ba sa Ortigas, sa crossing. Robinson Galleria, DMW, di ba dito. Tapos yung katabi ni DMW. Yun. Kaya legit po si Anchor. Tandaan niyo, legit po si Anchor. Hindi po siya scammer. Legit. Legit po talaga siya. Yan. Apo. Marami na rin po napaalala si Anchor. No? So, yun. Ano pa ba? Ano pa bang gusto niyong malaman? Kung may nakalimutan man ako or kung may gusto man po kayong itanong, i-comment nyo na lang po. Yan, pa-comment na lang po. At yun, hindi ko po kayo kaagad-agad masasagot kasi medyo busy rin po dito, syempre, at nag-edit din po ako ng video, So, yun, basta mag-comment lang po kayo pag nabasa ko, baka isa-isahin ko po kayo, pero yun nga, basta bahala. So, yun lang naman guys, at yun, so alam nyo na, saan ako nag-training, at saan ang agency ko sa Pilipinas, no, at yung employer ko dito sa sa Poland. Ayan. So, yun. See you guys, and sana sa mga nag-a-apply diyan, no, sana maaprubahan din po yung visa ninyo, no. At ipagdarasal ko po yan na lahat po ng nag-a-apply ng visa maaprubahan po.
no? So, yun, shoutout din po pala dyan kay Ma'am Christine, kay Sir Tony, kay Ma'am Sweet, kay Ma'am Joy. Ayan, sino pa ba? Yan, kung may nakalimutan man po ko, pasensya na po. Yan, basta sa inyo po lahat dyan. Shoutout po sa inyo lahat. No? So, yun lang po guys. Batch 1 ng RGD Tactics. Yan, batch 1 2024. Yung mga kabatch ko dyan. Shoutout po sa inyo lahat. Hindi ko na po kayo isa-isahin dyan ha. Hindi ko na po kayo isa-isahin dyan. Kilala niyo na kung sino kayo. Basta sa batch natin. Ayan, pag nagpunta pala kayo sa room ni Sir Rocky, pag nagpunta pala kayo sa school niya, sa training school niya, makikita niyo yung picture namin dun sa ano niya, sa loob ng room niya. May pinagawa kami, may pina-frame kami na picture namin, class picture namin. Buo kami doon, buo kami lahat. So makikita niyo kami doon. Makikita niyo kami doon. Yan. So ayan guys, see you soon. Sana magkita-kita tayo dito sa Poland at sana kayo na ang susunod na maaprubahan at lilipad. Okay, so yun. Magandang umaga sa inyo dyan. Bye!